Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko po susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay iyong niyayamot? Kaya't nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo, at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig
kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon. Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Magsitayo na po ang lahat. Halina't ang say ni Jese, sa kaaway iligtas mo kami, sa kuko ng impyerno. Mga anak mo'y hinayo, magdiwang na, Emmanuel, ay darating o Israel. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat selipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus.
Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayoy ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang mapansin sa ating ebanghelyo na si Maria, pagkatapos kausapin ng anghel, siya'y naging bukas sa sinasabi ng anghel. Niyakap at tinanggap ang mensahe ng anghel sa kanya. Naging bukas siya sa plano ng Diyos para sa kanya. Maganda para sa atin, no, bilang Kristiyano, sa paglalakbay na ito ng mga simbang gabi, ay unang-una, tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Mga 9 na gabing pagninilay, pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya maganda rin para sa atin, na bilang mga Kristiyano, tulad ni Maria, handa tayo sanang makinig sa salita ng Diyos. Hindi lang natin gagawin ito dahil nakasanayan natin, dahil tradisyon natin. Sana yung tradisyon na ating tinuturing, magdala sa atin sa pagiging bukas sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kasi kung gagawin lang natin ito dahil nakasanayan natin, bubuuin mo lang nung 9 na gabi at mga araw, pero pagkatapos noon, parang walang nangyari, parang walang pinakinggan, parang walang pinagnilayan. Ako na ho nagsasabi ho sa inyo, nagsasayang lang tayo ng oras dito. Kasi, sana yung sa paglalakbay natin, una nating natututunan ang pakikinig sa salita ng Diyos. At hindi ba ito yung pinakamahalaga sa paglalakbay nating ito? Nakikinig tayo sa kanyang salita. At mula sa pakikinig sa salita ng Diyos, handa din tayo na ang ating pinakinggan ay humubog sa buhay natin. What we hear leads us to change in our lives. At sa araw na ito, kalakbay natin si Maria. Si Maria na nakikinig sa mensahe ng anghel sa kanya. Si Maria na nakikinig sa nais ng Diyos para sa kanya. Hindi importante sa kanya, what can God give me? But what is important for her? What can I give to God? Baka kasi, ang iniisip natin, anong ibibigay sa akin ng Diyos? Anong makukuha ko sa Diyos? Pero sana tulad ni Maria, what can I give to God? At si Maria, ang ibinigay niya sa Diyos ay ang kanyang matamis na oo. Ikaw din ba? Kaya mo rin ba, tulad ni Maria, na ibigay ang matamis mong oo sa Diyos? Kaya rin ba natin sabihin kasama ni Maria na ating ina,
maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Opo, Panginoon, ayon sa nais mo. Yes, Lord. At minsan, aminin din natin, minsan may mga pagkakataon na yung yes natin kay Lord, yung sinasabi nating, Opo, Panginoon, minsan nagiging inconsistent. Sabihin natin, Lord, yes, magbabago na ho ako. Hindi na ho ako manchichismis. Pagkatapos ng misa, habang pauwi ka, may nag-chat sa'yo, kumare mo, at sasabihin sa'yo, Mars, may chika ako. At sasabihin mo, Mars, spill the tea. Sabihin mo kay Lord, gusto ko na magbagong buhay. Hindi na ako maninira ng kapwa ko. Pero, may nag-post yung kaaway mo. Ikaw naman magko-comment, patola ka rin, no? Sabihin mo, Lord, hindi na ako magiging magagalitin. Magiging mapagpasensya na ako, Lord. Tapos paglabas mo ng simbahan, nakikipag-away ka na. Minsan, aminin din natin that there are times that our yes to God can be inconsistent. But Mary teaches us how to be consistent with God. Alam natin na minsan may kanya-kanya tayong kahinaan. Minsan yung pagnanais nating magpagbabago ng buhay, ay minsan ay andap-andap. Minsan, kaya natin. Minsan, nadadapa tayo. Minsan, nagkakamali tayo. Pero kasama din naman sa paglago natin sa ating pagkatao, ang patuloy na pagkadapa at patuloy na pagbangon. Yung patuloy na ng pagdagsisikap na maging mas mabuti kaysa kahapon, that is a real change in our lives. Yung pagbabago naman kasi, hindi naman yan agad-agad. Hindi naman yan, pagkatapos ng simbang gabi, mabait ka na. Hindi naman pagkatapos ng simbang gabi, hindi ka na makapagbasag pinggan. Hey, that's too good to be true. Pero yung patuloy nating pagsisikap na maging mas mabuti kaysa kahapon, patuloy nating pagsisikap na sabihin sa Diyos, Lord, yung sinabi ko kahapon, hindi ko nagawa, babawi ako. I will try and do my best to say yes to you today. Kaya yung yes natin kay Lord, tulad ni Maria, araw-araw. Araw-araw na pagsabi natin kay Lord, yes, Lord, makikinig ako sa iyo. Yes, Lord, naiinis ako sa kasama ko, susubukan ko maging mapagpasensya, Lord. Yes, Lord, yung kamare ko, nag-chat, mukhang may chismis sa akin. Yes, Lord, hindi ko siya re-replyaan. Sin. Sisin ko lang. O hindi ko nabubuksan. Our growth in faith is a day-to-day response to God and saying yes to Him. Kaya, di ba, si Maria, sa kanyang pagsunod sa Diyos, pumasok ang manunubos ng mundo. Kung si Eva, dahil sa pagsuway niya sa Panginoon, pumasok ang kasalanan, kay Maria, sa kanyang pagsang-ayon sa plano ng Diyos para sa kanya, nagkaroon ng manunubos ang sanlibutan. Kaya kasama ng paglago natin sa ating pananampalataya at ating debosyon, tinutularan natin ang halimbawa ni Maria ng pagiging masunurin sa Diyos. At ang taong masunurin,
Hindi ba laging sinasabi sa sinusundan niya at sa pinakikinggan niya ay opo? Ba? At sana tayo bilang Kristiyano, sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, sa ating pakikinig sa Kanyang salita na naghahanda sa atin para sa pagdating ni Jesus sa Pasko, tulad ni Maria, masabi din natin, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Yes, Lord, I am here. At ang taong sumusunod sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga aral at turo, ay binibiyayaan at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kaya nga, hindi ba ang pagbati ng anghel kay Maria, magalak ka, ika'y napupuno ng grasya. Sapagkat ang tao, ang buhay ng isang tao na puno ng grasya, ay ang buhay din na may pagtalima at pagsunod sa Diyos sa kanyang buhay. Kaya kung gusto mo din ang buhay na puno ng grasya, simple lang naman. To be able to enter into a life of grace, obedience to God's Word is needed in our lives. Pakikinig sa salita ng Diyos, pagtupad sa salita ng Diyos. Bagamat may inconsistency tayo, pero andyan din si Maria, kasama natin sa paglalakbay. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay natin. Kasama natin si Maria. At ang pinakamaganda, sinasabay din natin yung oo natin sa Panginoon sa oo din ni Maria na siya na tumutulong sa atin. Siya na modelo natin sa pakikinig at pagtupad sa salita ng Diyos. Siya ang nagpakita sa atin na may biyaya sa pagsunod sa Diyos. At tayo din bilang Kristiyano, tulad ni Maria, tumutugon sa Diyos ng ating pagsabi, yes, Lord, I am here. Yes, Lord, I will follow you. Yes, Lord, I will love you. Talakbay natin si Maria. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, humiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng Kanyang anak na siyang tanging tunay na kalayaan. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa mismong ibinigay sa amin ng iyong anak upang ang aming pagpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan, kaming mga natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kapahingahan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming Ama, halina't kami ay palayain, makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ang paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabika ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagdating, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Hinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawan-tao ng iyong anak, na iyong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ang pagbabasbas ay lubos tayo nagpapasalamat sa mga nag-alay sa misang ito, lalo na po ang Barangay 392 Zone 14 na pinangungunahan ni Chairwoman Corazon Arce and Council, Barangay 386 Zone 39 na pinangungunahan ni Chairwoman Amor Pahinalaw at and Council, at ang Central Collectors. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong may mga dalang imahin at dasalan, lalo na
kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.